Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. Leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, tignan natin kung ano mga messages and energies ninyo surrounding this week. First card ninyo is your current energy. Your next card is what to embrace. Ano ang dapat ninyong yakapin, no? Sa ngayon, we have the King of Swords. Next card would be ano ang dapat ninyong iwasan, no? Sa linggong ito. Hindi dapat na pinagfo-focusan. We have strength. Wow. So, tingnan natin. Ano ba ang mga possible na ma-accomplish ninyo? Possible accomplishment ninyo this week. We have Two of Pentacles. Ayan. Blessings and opportunities that might come your way will be your next card. Tignan natin kung ano ang exciting na magiging biyayang paparating. We have the Three of Wands. Wow, napakaganda. So, may travel, no? O pwedeng mag-travel kasi parang naghihintay na yung babaeng ito ng kanyang sasakyan. May paparating na couriage. So, pwede lang iba sa inyo is going to travel somewhere at baka ngayon na, no, naghihintay na kayo ng sasakyan ninyo. So, Three of Pentacles is the possible challenge, no, na pwedeng ma-encounter ninyo this week. At yung last card ninyo is the advice. What to keep in mind, you know, ano dapat ninyong tandaan, dapat ninyong isipin para manavigate ninyo ng tama, no? At maayos ang linggong ito. We have the Nine of Pentacles. Wow. Beautiful. Napakaganda ng inyong linggo. And bottom of the deck is your theme ninyo for the week, which is Ten of Pentacles. So, napakaswerte ninyo ngayon. Napakasaya, no? This is a time of enjoyment, of movement, travel, material, financial success, stability pagdating sa pera. So, napakaganda, no? Ng theme ng linggong ito. So, family also will be happy, will be contented, will be kahit papano magiging komportable, no, ang inyong pamilya, ang inyong patiran, ikaw na kasama ka na dyan. Kasi pagdating sa pera, no, kung ano man ang mga material needs ninyo, mga financial needs ninyo for the week, you know, and onwards, maaring yan ay nandiyan dyan na. No? Kahit anong oras nakakailanganin ninyong humugot ng pera, meron kayong paghuhugutan ng pera, no? This is the time na masasabi mo na okay ka na pagdating sa pera kasi meron kang savings, kahit papano nakapag-prepare ka na, no, ng mga pera or material na bagay na kakailanganin mo anytime, yung ganon. So, your current energy ninyo is Three of Cups, which is a celebratory energy. So, there is possibly a celebration coming up, no? Po pwedeng meron ditong accomplishments and achievements na nakuha ninyo, kaya yan ay pagsasaya ninyo. That could be a milestone in your life, in your relationship, no? Pwedeng ganon, or personal na milestone. Pwede rin na meron ditong mga kasalan, birthday, 'di ba? May debut, yung parang ganon. So, this is a time of happiness and joy, celebration, getting together, social events, no? Mga ganon, reunion, so possible din 'yan. What to embrace this week is the King of Swords. Ayan. So, there's going to be siguro a lot of thinking na gagawin ang iba sa inyo sa ngayon. Baka mayroon kayong mismong sarili ninyong desisyon na kailangan gawin and you will be thinking a lot, no? Para makasiguro kayo na nasa tama ang magiging desisyon ninyo. And also, pwede rin na kayo ang pwede rin na kayo siguro yung nilalapitan or lalapitan, no, ng ibang tao when they need some kind of advice. Maybe there are people na lumalapit din sa inyo para humingi ng advice sa inyo. Gusto nila ng clarity, gusto nila ng
enlightenment regarding something na kailangan din nilang pagdesisyonan, and baka ikaw yung lalapitan nila, no? If you are embodying the energy of King of Swords sa ngayon. So, yun, hindi ka magdadalawang isip na mag-advise din, no, sa mga taong itong lalapit sa'yo. So, anong kailangan mong iwasan, no? We have strength energy. Probably, there is a tendency para sa inyo sa ngayon, Sagittarius, na around this week, baka ikaw ay merong mararamdamang panghihina ng loob, 'di ba? Baka ikaw ay panghihinaan ng loob, baka ikaw ay dahil siguro may mga pagdududa ka sa inyong sarili, you know? Baka ikaw ay magdududa sa inyong mga kakayanan, ikaw magdududa sa capabilities mo, magdududa ka sa ideas mo, magdududa ka sa talento mo, 'di ba? Sa gifts mo, sa skills mo, yung mga ganon. So this is suggesting, no, na wag kang mag-give in, sa pagdududa, sa insecurity, 'di ba? Kasi always remember, no, na lahat tayo, innate sa atin, yung lakas ng loob, innate sa atin yung lakas ng loob, innate sa atin yung courage. Yun lang minsan talagang tinatago natin yun. Minsan hindi natin yan ina-activate. But that's kaya lalo tayo nang hihina. Kaya lagi tayong nawawala ng lakas ng loob, hindi ba? Kasi hindi natin ginigising, pinapatulog natin, no, yung inner strength natin. So ngayon, ito yung ninyo. Ito yung dapat ninyong iwasan, no? Yung mag-give in kayo sa kahinaan ng loob. You don't need it. No, you don't need it. Sayang naman ang binigay sa atin ng Panginoon na strength, no, and courage and bravery kung itatago lang natin yan. Huwag kayong panghinaan ng loob kasi parang in a sense hindi kayo nagtitiwala, no, sa sarili ninyo kapag kaganon. Sino pa ba naman ang magtitiwala sa sarili natin kundi tayo din? Hindi ba? Kaya wag na nating yan. Wag nating alisin sa sarili natin, Buhayin natin yung inner strength natin, encourage natin at gamitin natin. Lakasan mo ang inyong loob na gamitin mo ang inyong mga talents, skills and gifts para maharap mo yung kung ano man ang mga challenge ninyo sa buhay at mapagtagumpayan ninyo ito. Okay? So before I go on, Sagittarius, maraming salamat muna for being here. Sa mga cross-watchers, thank you for being here. Maraming salamat for subscribing to my channel, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Please click the join button sa baba ng video then if you would like to join the membership sa channel, at saka maraming salamat, no, if you are not skipping the ads. Malaking tulong po yan sa channel, kaya maraming salamat po. And also I would like to let you know as well, no, na pwede na rin ninyong ma-access yung mga readings natin dito sa channel, no, through podcast. Okay? So hanapin nyo na lang yan dyan sa inyong YouTube account. At kung meron kayong YouTube Music app, no, ma-access nyo na din doon ang podcast natin. Thank you. So, yung possible na magawang accomplishment niyo sa ngayon is Two of Pentacles. Pwede, no, na talagang gagalingan ninyo ngayon ang pagmumultitask, kasi maaaring maraming oportunidad ang pwedeng lumalapit sa inyo sa ngayon, or maaaring marami kayong, you have too much on your plate, no? Kaya ang mag-extra effort kayo ngayon na magawa ninyo ang lahat, no, all at the same time. Kaya po pwedeng gagalingan ninyo ngayon ang pagmumultitask. Gagalingan ninyo ngayon ang pagbabalanse, no, sa mga ginagawa ninyo. Pasensya na po, bigla nag-brown out. Saglit lang. So, yan, pasensya na po. Bumalik na din yung yung kuryente. Kasi 'di ba, kakabagyo pa lang few days ago, kaya nagfi-fix pa yung yung mga linya ng kuryente, kaya on and off talaga. So, yun, your next message po ninyo, your next card ninyo is Three of Wands, which is
nag-fall ito sa blessings and opportunities, no, na maaaring dumating sa buhay ninyo. And this is really beautiful kasi yung Three of Wands is good fortune energy. Meron din swerte dito na po pwedeng bumalot, no, sa buhay ninyo sa ngayon. At this is also the time na you're going to implement, no, kung ano man yung mga plinano ninyo, ano man yung mga ideas ninyo na gusto na ninyong roll out, no? So there may be an opportunity for you para magawa ninyo yon. Kaya this is really exciting period, no, in your life. So parang kanina nasabi ko na to na may travel kayo. For some of you, maaring magkaroon kayo ng opportunity to travel. So this could be an impromptu travel, no? Travel opportunity. So baka ngayon, kabiglaan lang, no, na kailangan ninyong umalis, kailangan na ninyong magbiyahe. So, yun, baka ngayon, no, around this time or this week, no, maaaring talagang, aalis kayo, saan man kayo papunta for whatever reason, you know, there is an opportunity for you to travel. At saka, si Three of Wands then, there could be as well an opportunity para sa iyo na makita mo na unti-unti at least, no, yung mga unang resulta ng mga ginawa ninyo in the past. Siguro mayroon kayong mga endeavor or ventures, no, na ginawa na ninyo, in-implement na ninyo in the past. So baka ngayon, unti-unti, ito na yung siguro yung simula ng makikita mo na yung resulta, makikita mo na yung mga yung mga outcome ng mga ginawa ninyo, no, in the past. Kaya this is also a time na wherein magiging excited ka din kasi syempre magpapasalamat ka din na kahit papaano unti-unti, 'di ba, gumagana or nag-work talaga, naging effective yung strategy ninyong ginawa. So, we also have the Three of Pentacles, which is ito yung parang challenge ninyo or maaring obstacle na maranasan ninyo or ma-encounter ninyo around this time. Si Three of Pentacles, po pwedeng meron dito kayong challenge or struggle sa pakikisama, no, sa ibang tao. Kasi po pwede ng iba sa inyo rito, baka kayo ay magtatrabaho in a team. Maybe you will be part of a group at baka medyo struggle yan para sa inyo kasi baka mas sanay kayo na nagtatrabaho kayo mag-isa. Sanay kayo na kayo lang mismo yung dumidiskarte, kayo nag-iisip, kayo yung nag-execute, yung gano'n. Tapos ngayon, baka syempre, baka magiging parte ka na ng isang team, so you won't be all alone, you will be working with other people, kaya maaaring yun ang somehow magiging hardship para sa inyo. Kasi kung hindi nga kayo sanay na may mga katrabaho, may mga kasama, 'di ba? Kaya yun, so magiging malaking adjustment ito, no, para sa iyo. And synchronicity ito, no? So wag na muna nating lagpasan ito, kanina pa ko ito naririnig. So we have Three of Cups, we have Three of Wands, and Three of Pentacles. So this is a very powerful synchronicity. This is a very powerful message para sa inyo na there is something that you need to learn, there is something that you need to read na maaaring makatulong sa inyong sitwasyon. No, na mas maging mabuti ang inyong sitwasyon, takbo ng inyong pag-iisip, nararamdaman nyo, gano'n. So, I suggest po na tignan ninyo yung ibig sabihin ng angel number 333. Kasi 3 na to. So, that becomes angel number 333. At saka yung dalawang 3 then, which is number 33, that is a very powerful number then, especially in numerology, kasi that is a master number. So, I suggest po, pakitignan ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng master number 33 then, at saka yung angel number 333 for more guidance. Kasi marami pa kayong mababasa dyan that maybe will resonate with you at saka makatulong sa inyong sitwasyon, no? So, Nine of Pentacles, this is the advice sa iyo ng Spirit, or this is something that you need to keep in mind, no? Para manavigate ninyo ng mas maayos, mas maganda, mas
magaling yung inyong week, no? And Nine of Pentacles is about wealth. This is about abundance, prosperity, you know. This is a beautiful energy surrounding your finances, no? Area of finances. Now is the time na ma-experience mo na din yung financial comfort, diba? Maaari ngayon ma-experience mo na yung financial freedom, diba? Kasi ano ito this is the time na siguro makukuha mo na din or marireceive mo na din yung bunga ng inyong pagsisikap, no? The fruit of your labor. Yung bunga ng inyong pagtsatsaga at hirap at lahat, no? Eto na, magkakaroon ka na ng financial reward, makukuha mo na, mahahawakan mo na yung pera, no? Yung premyo mo, kumbaga, dito sa inyong sipag at tiyaga. Okay? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung final messages ninyo for the week. We have luck. Tignan mo. Talagang siswertehin kayo, diba? With the Three of Wands, there is swerte. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. An excellent time for networking. So, magiging baliktad na ngayon. Kumbaga, yung mga pangyayari sa buhay mo. Kung dati, siguro meron kayong bad luck, nasasabi ninyo sa sarili ninyo na, Diyos ko po, kailan naman ako siswertehin, 'di ba? Yung ganon. Kasi baka puro, alam mo yun, unfavorable situation siguro ang mga nangyayari sa'yo. Kaya, there is going to be a change of luck sa inyo sa ngayon. Biglaan ang pagdating ng swerteng ito, yung pagbaliktad, kumbaga, ng inyong sitwasyon. So, things are going to start to be working in your favor na unti-unti, mas magiging maganda na ang swerte ninyo sa ngayon. So, this is really beautiful. And excellent time for networking din, no? Siguro, marami ngayon ang oportunidad mo para makakilala ka ng mga bagong tao, magkakaroon ka ng mga bagong clients, no? Maybe you are also expanding your friendly connections, no? So marami, no, yung pwedeng makilala mong bago, whether that is related to personal ninyong yung mga magiging kaibigan ninyo, makikilala, or pwede rin na magiging kliyente ninyo sa negosyo ninyo kung mayroong negosyo. What else? We have, while you have a pulse, make every bit of your heart count, diba? So, parang sinasabi lang dito na, in other words, i-maximize ninyo ang bawat minuto, bawat oras, bawat pagkakataon na meron kayo to make, or to do, diba? Kung ano man ang mga gusto ninyong gawin. Ano man ang mga gusto ninyong ma-achieve, diba? Gamitin ninyo yung pagkakataon ngayon, okay? Para nang sa gayon, ma-maximize ninyo, no, ang oras na meron kayo, okay? Para mapakinabangan nyo talaga. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.